magiging very solemn. Oh? But, ang nangyari po ay naging isang masayang drama. Oh? Meron bang ganun, masayang drama? Hindi naging drama, kundi naging comedy. Di ba? Naging comedy. It is because we are celebrating our joyful Christmas today. Amen! Merry Christmas po sa lahat. And let us say happy birthday to Jesus. Happy birthday, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. So joyful Christmas, no? And I would like to thank the children, the Shalom kids. Mga kids pa ba yun? Mga Shalom teens at Sister Lottie po na talagang nagbuhos ng effort para yung mga bata po'y matuto sa dramang yon. At isa naman pong napakagandang drama, comedy drama ang ating napanghayan sa araw na ito. Hallelujah! Glory to the living God. Napakaganda, no? Uso na pala nung panahon ng three wise men yung iPhone. High-tech na ngayon. High-tech na pala. Habang nag-aalay sila, may iPhone. Hallelujah. Napakaganda pong drama itong ating napakinggan. Inala yung iPhone. Men, sapagkat, napanood pala. Sapagkat sa araw po ito mga kapatid, we are going to celebrate a joyful Christmas, no? Kaya nga po pag-aaralan natin ang tungkol sa Christmas joy, no? Isang kapaskuhan na punong-puno ng kagalakan ng puso. Amen. But if you could use one word to describe Christmas, what word would it be? Kung ibawa pong tatanungin kayo, paano mo ilalarawan ang kapaskuhan? Anong mga salita ang inyong gagamitin? Some people would use words like headache, di ba? Masakit sa ulo, di ba? Kasi maraming mamamasko, di ba? Busyness, busy ako. Kasi nga nagluluto, nagpe-prepare, namimili lahat. Very expensive. Because you are buying gifts, foods, and everything. Or even bothersome, no? Ito po'y nakakagulo, no? But to another people, Christmas is just another day. Yeah? Sa iba naman, ibang tao naman, yung Christmas parang wala lang. Merry Christmas lang, wala lang, basta ganun lang. And even Christians use these words to describe the day we celebrate the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. But the fact is, ito po yung katotohanan. As we begin this beautiful season of the year, ito po yung katotohanan mga kapatid. Habang atin pong sinisimulan yung magandang okasyon na ito o season o panahon ng taong darating na ito, this Christmas season can be a time of joy. No? Ito pong okasyon na ito, itong panahon ito, pwede po itong maging isang oras o panahon o araw o taon na tayo maging maligaya, masaya o puno ng kagalakan. No matter how broke you are, no? Or no matter how busy you are. Kasi po ang tao, no? Some of the people, they are not happy because they have no money. Pag sinabi, Merry Christmas! No, my Christmas is not happy, it's not merry. Why? Broke na broke. Diba? But the fact is, even you are broke, even you are very busy, even you have no money, no? We have to begin this beautiful season of the year with gladness, with joyful, and with happiness in our heart. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Sa pagpalakpak pa lang po natin, parang hindi na tayo joyful. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Hallelujah. Joy, as I would like to define, no? Joy is like love. Yung pong kagalakan, ito po'y kamukha ng pag-ibig. It is not merely an emotion. Hindi lang ito isa yung nararamdaman natin o damdamin, but a decision. No? Being joyful is not merely an emotion. Hindi lang ito nararamdaman natin, hindi lang ito isang damdamin, but it is a decision. Ito po isang desisyon sa ating buhay. And I believe you can be as joyful as you want to be. No? Ako pinaniniwala na kapag gusto mo talagang
can be as you want to be. Pwede eh. No? It's all in where you choose to put your focus. No? Ito po ay kung saan mo gustong ilagay yung focus mo sa iyong buhay. That's why today I'm going to give you, mga kapatid, no? 3 focus in our life, in our heart, in our mind, if we really want to have joy this Christmas season. No? What are those 3 focus? Number 1 is focus on Jesus. I-focus natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating Panginoon. Let us make Jesus number 1 in our life. Today we are celebrating the birthday of Jesus. No? Ngayon po ay pinagdiriwang natin ng buong mundo, no? Ang kaarawan ng ating Panginoon. Ito po ang dapat nating maging una sa buhay natin. Ano po ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20? At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. So Christmas is not primarily about us. No? Hindi po ito dahil ang Christmas po ang Kapaskuhan. Hindi lang ito unang-una para sa atin o tungkol sa ating pamilya, about our friends, our church, or presents. But it is all about Him who is no other than Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! So, ang Kapaskuhan o Christmas, ito po'y hindi tungkol sa atin. Pamumuna, no? Hindi po ito unang-una tungkol sa atin, tungkol sa church, tungkol sa mga regalo. But ito po unang-una tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Meron pong isang ilustrasyon, no? Meron pong isang babae na nagtanong po sa isang batang 5-year-old. Ang sabi niya doon, "Did you get everything you wanted for Christmas?" Sabi sa bata, "Oy, ining, nakuha mo ba ang lahat ng gusto mo sa kapasong ito?" Pero yung bata medyo nag-hesitate sa pagsagot, natigilan. At nang sumagot siya, sabi niya, "Hindi, no, but then, it's not my birthday." Sabi ng bata, "Hindi, hindi ko na birthday ngayon eh. Paano naman ako makaka-receive ng maraming regalo o yung mga gusto kong ma-receive galing sa Panginoon?" Many times, we forget the reason for the season. No? Diba? In our life, we are very busy going to the shopping mall, buying gifts, buying dresses, new dresses, many gifts. Di po ba? Pero minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin ang dahilan ng pagdiriwang natin sa araw na ito. Ang ipinagdiriwang natin ay hindi ang ating mga sarili. Kung kaya dapat ay maging maganda sa Pasko, bibili ako ng bagong damit, bibili ako ng bagong sapatos. Magme-makeup ako, gagandahan ko ang aking buhok. Subalit nawawala sa puso natin ang tunay na kahulugan ng ating ipinagdiriwang. Amen? So sa atin po mga Kristiyano, kahit butas-butas ang iyong damit, basta may Kristo ka sa puso, it is okay. Amen? Hindi kailangan. Kung wala kang ibibili ng damit, don't try to buy. No, baka mangutang ka pa dahil kasi yung mga kasama ko sa church, magaganda damit eh. Mangungutang ka pa. No, amen. Even what kind of dress you are wearing. No? Kung ang Panginoon niya di po ba? Ang Panginoon niya wala siyang matuluyan. Ipapanganak na siya, wala pa siyang matuluyan. Subalit tayong mga anak ng Diyos, we were provided by beautiful houses, beautiful cars, and beautiful things in our life. Amen? Tayo po mga kapatid, no? Kaya nga po sa buhay natin ngayon, we are celebrating the birthday of our Lord Jesus Christ. It is not our birthday. Kaya kahit ano ang kalagayan mo sa buhay, kahit ang damit mo'y pangit, kahit ang sapatos mo'y luma, come to church, go to church, be with us to celebrate Christmas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Kapalakpak pa lang po, wala na tayong joy sa puso. Palakpakan mo rin natin ang Panginoon. We are celebrating joyful Christmas. Amen? Umiti nga tayo. Let's smile. Para pong hindi joyful. Para ba tayo nawalan tayo ng 1,000 piso. If you are a Christian, focusing on Jesus means that you not only remember the Savior in the manger, but remember the Savior in your heart. No? Kung sinasabi natin, tayo Kristiyano, at ipinapokus natin ang ating heart at ang
sa ating pinagdiriwang na ito. No? Tandaan natin, hindi lang yung ating tagapagligtas sa sabsaban ang ating dapat alalahanin, kundi yung nagligtas sa atin. Kaya dapat yun nasa puso natin. Kaya dapat si Kristo nasa ating puso bilang Kristiyano. No? Remember that this baby, grew up. Hindi mo ba? Yung sanggol, lumaki. Ang ibang tao, yung sanggol, pinapanatiling sanggol. Kawawa si Jesus Kasi nang ipananak si Jesus, sanggol. Hanggang ngayon, sanggol pa ang kanilang sinasamba. Remember that this baby grew up. Lumaki siya. Tumanda siya. At ano pong ginawa niya? And went to the cross to pay for your sins. No? Siya po'y naparito sa lupa at tinubos ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po mga kapatid, kaibigan, remember na ang batang ito na isinilang sa sabsaban o in the manger. Kapatid, kaibigan, siya po'y lumaki. No? Siya po'y lumaki, tumanda na kaedad. At siya po'y tumubos ng kasalanan ng bawat isa sa atin. At hindi siya nanatili sa krus. Huwag natin lagi ipinapako si Kristo sa krus. Siya po'y muling nabuhay that He rose again to give you a new life. No? Amen. Si Kristo, wala na sa krus. Tandaan natin. No? That's why we should not worship the cross with Jesus in it. Hindi natin dapat sambahin yung cross na nandoon pa si Jesus. Sapagkat si Jesus po ay muling nabuhay upang bigyan tayo ng kaligtasan. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God! Hindi na naman joyful ang palakpak. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Amen! So tandaan natin, ang ating Diyos ay nabuhay. Hindi siya nanatiling baby. Hindi siya nanatili doon sa krus. Kundi ang ating Diyos na umalis doon sa krus sapagkat siya'y muling nabuhay. Amen? Hindi na natiling patay ang ating Panginoon. Kaya tingnan niyo, mapakaganda natin. Bakit? Buhay na buhay ang Diyos sa ating buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are beautiful. You are handsome. Ay, kasi, pag sinabi you are beautiful, baka paglabas mo, I am beautiful. Dami. Amen. And that He lives in your heart today to give you joy. No? Kaya nga tayo may galak Bakit? Sapagkat ang Diyos nananahan sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Jesus lives in you. Jesus lives in you. Nananahan si Jesus sa buhay natin. Kaya naman po tayo ay punong-puno ng kagalakan ng ating puso. And by faith and by His Spirit, He lives in us. Sa ating pananampalataya, baka sabi mo, Jesus, andiyan ka ba? Nasaan ka? By faith and by His Spirit, He lives in us. That should fill us with joy. Amen? Sa pananampalataya tayo nabubuhay. Sa pananampalataya natin, tayo po'y naniniwala na si Kristo, ang kanyang banal na Espiritu, ay nasa ating katawan. Because as the Bible says, our body is the temple of God. Amen? Hallelujah. Number 2. Dali lang yata, number 2 na. Focus on others. I-focus natin ang ating puso. I-focus natin ang ating isipan sa iba. No? Hindi puro tayo, ecology. Ako magaling. Ako maganda. Ako mayaman. Ako. Focus on others. I-focus natin ang ating puso. I-focus natin ang ating isipan sa iba. No? Hindi tayo puro tayo. Ano po sabi ng Acts chapter 20 verse 35? Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ng mahihirap. Take note, listen very carefully. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. It is more blessed to give than to receive. Sabihin mo sa katabi mo, it is better to give than to receive. Mas maganda, mas masarap sa pakiramdam yung magbigay kaysa tumanggap. Amen. Paul is pointing out here the joy of generosity. Pinupunti po rito ni Paul yung tungkol po sa kagalakan ng pagbibigay. No? Kagalakan ng kagandahan at kabutihang loob.
Christmas is the time we celebrate the most wonderful gift God has given us, who is no other than Jesus Christ. Ano nga po ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world, no? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at buktong na anak na si Jesus upang ang sinumang sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Christmas po, ito po yung oras o panahon na ipinagdiriwang natin yung pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Amen. Say thank you Jesus for your gift. Thank you, Jesus, for your gift. Amen. Tinanggap na natin. So his focus in giving Christ. Eh bakit ba ang Panginoon niya nagpunta rito sa lupa? No? Nagkatawang tao, namatay pa, nahirapan pa. Tuwing No? katapusan, meron. Diba, kaya mong gawin, magpahirap para lang sa iba. No, amen. Only God can do it. And his focus in giving Christ to the world was his love for others. No? Kung di tayo minahal ng Diyos, hindi tayo maliligtas. But it is because of his love, that's why he came here on earth. God the Father gave Jesus Christ for our salvation. And this example was given to us by him. Ibinigay ito at pinakita sa atin ng Panginoon upang tayo din ay magkaroon ng pagnanasa na sundan yung kanyang mga yakap. No? Joy does not come from getting all we can get from others. No? Ang kagalakan po, ito po hindi nanggagaling sa puro ka na lang kabig ng kabig. Di po ba? Kabig ng kabig. Like from the Lord. You are always asking the Lord for a blessing. But if you will bless the Lord, Lord, saka na po. No? Joy does not come from getting all we can get from others. Hindi tayo, ang kagalakan, hindi dito nanggagaling yung kabig ka lang ng kabig. No? Tanggap ka lang ng tanggap, ayaw mo naman magbigay. But in giving, all we can give to others. No? So, balik yung joy, madadama natin ito kapag tayo nagbibigay sa iba. Kapag tayo nagbibigay, ibinebless natin ang iba. Kapag ibinebless natin ang church, no? That is joy. No? That is the joy. That is where we come, where our joy comes. Doon na pumula yung kagalakan natin eh. Kapag tayo nagbibigay, di ba nagagala ka? Napakasarap magbigay eh. Sino rito ang gusto magbigay? Pumalakpak ang gusto magbigay. Hallelujah! Ayaw yata magbigay ng iba. Pumalakpak na ang gusto magbigay. Amen! Glory to God. Hallelujah! It is better to give than to receive. Huwag naman natin sabihin na, uy, hindi ako, anong tawag ka? Uy, hindi ako magbibigay sa'yo, ako tatanggap na lang. O tatanggap na lang ako, hindi ako magbibigay. It is also vice versa. No? So, kung tayo nagbibigay, ipibless tayo ni Lord eh. Tatanggap tayo sa anumang kaparaan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Baka naman sabihin nyo, naku, magbibigay lang pala akong magbibigay. If you give, God will bless you bountifully. Amen? Hallelujah. Hallelujah. It is to focus on others that will bring us joy. No? Ito po yung pong kagalakan. Ito po yung i-focus natin ang sa iba. Na tayo po magbigay ng kagalakan sa iba. Kagaya po nito mga kapatid, no? It is like sendong victims. No? Nabalitaan niyo po ba si Sendong umatake? No? So napakaraming biktima ng Sendong. No? Kaya nga po mga kapatid, kaibigan, it is to focus on others that will bring us joy. No? Magagalak tayo kapag tayo tumutulong sa iba. So if you want joy this Christmas, find someone in need. No? Naku, ayoko nga, mababawasan ang aking tinago. If you want joy, kung gusto mo magkaroon ng kagalakan ngayong Kapaskuhan, humanap ka ng isang tao o ng mga tao na nangangailangan. And in the name of Christ, give to them your time and your treasures. There are plenty of lonely, needy people, yung mga nangangailangan. And the Holy Spirit will show you, no? Will show them to you if you are willing to look for them. But, makita natin eh, hindi na kailangan tayo maghanap eh, no? Maraming nangangailangan like the Sendong victims, no? Like the brother of Sister Beth, no? The brother of Sister Beth who is a pastor of one church. In the church noon ay tumagilid and they need help. Kaya nga tayo po mga kapatid mamaya, no? We will practice what we are going to learn today, no?
So, yung pong brother ni Sister Beth, na isang pastor, yung pong kalang church ay tumagilid, at talagang nasalanta sila ng bagyong Sendo. No? Kaya if you want to have joy this Christmas, find someone in need. Hindi na tayo maghahanap. Narito na ang nangangailangan at inireveal na sa atin ng Panginoon. Hallelujah! So if you want to know joy at Christmas, then discover the joy of giving. No? Kung gusto natin mga kapatid na malaman kung ano yung kagalakan sa kapasong ito mga kapatid kaibigan, discoverin natin yung kagalakan ng pagbibigay. Huwag tayong masyadong maramot. No? Let us have our hands open, especially to the Lord. Amen? Amen. Kapag ibinilas natin ang Panginoon, God will bless you bountifully. Do you believe that? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. It is true. It is proven in the lives of each and every one of us. So number 3, ito na. Focus on yourself. Hindi lang natin naman ipo-focus lang kay Jesus. Baka sabi nga natin, puro na lang naman ang Panginoon eh. No, amen. Ang Panginoon hindi selfish. No? Focus on Jesus first, and then focus on others, and then the last one is focus on yourself. I-focus natin yung ating puso at ang ating isipan sa ating mga sarili. Your own attitude determine whether or not you will experience joy this year. No? So ito po, yung pong ating mga ugali, no? Ito pong ating mga ugali mga kapatid. Ito yung magpapasya. Kung gusto mo ba maranasan yung kagalakan ng puso sa taong ito. Amen po ba? You can let worry. Pwede natin hayaan yung worry, yung stress, yung unforgiveness or discouragement, rob you of the joy of Jesus. Pwede naman eh. Kung gusto mo maghari sa buhay mo, yung stress, no? Yung worries, yung unforgiveness, yung discouragement, hayaan mong nakawin ito ni Satanas. No? Everyone struggles sometimes, but please understand, attitude is not automatic. Hindi natin sasabihin na, malungkot ako ngayon. Talagang malungkot ako. Talagang galit ako. Talagang malungkot ako. Tandaan natin, attitude is not automatic. Hindi ito automatic. You choose to allow this attitude to rule you. Ang katotohanan mga kapatid, kung ano man ang nararamdaman mo, hinahayaan mo ito ang maghari sa buhay. Amen? Amen. Hindi ito automatic eh. Hindi mo masasabi, basta talagang ganito ako eh. No, amen. Attitude is not automatic. Hindi automatic na basta-basta lang sasayo. Kundi, you choose it. Kaya, yung attitude na yon ang nagro-rule sa buhay mo. Amen po ba? Kapag pinili mo na mag-worries ka ngayong Pasko, wala akong pera eh. I'm worried. I am very worried. Bakit? Wala akong pera. It's not automatic. You choose to be worried. Pinili mong malungkot ka dahil lang wala kang pera. You forgot that you have Jesus in your heart. Amen? If we have Jesus in our heart, we have everything. Tandaan niyo yan. Kapag tayo may Kristo sa puso, lahat ng bagay nasa sa atin. Because He owns everything on this earth. He created everything on this earth. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya nga pag wala tayong pera, don't worry. No? Don't worry. Be Happy. happy. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. So, we don't have to allow this attitude to rule our life. Because the Bible commands us not to allow these things to rule our lives. Ang sabi ng Biblia, hindi niya hinahayaan na ito'y maghari sa buhay natin. And God would not command us to do what we cannot do. Hindi naman tayo utusan ng Diyos eh. Na gawin natin ang isang bagay na hindi natin kaya. Anong sabi ng Biblia about worry and stress? Ano po ang sabi ng Philippians 4:6? Sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So if you feel worried or if you are worried, huwag kang mabalisa daw ang sabi ng Biblia. No? Huwag mabalisa. Sa halip you pray to God. Manalangin tayo. Hingin natin ang ating pangangailangan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Hindi pagka walang pera, I'm very worried. I have no money.
You have God. Always remember, we have God. Kapag tayo may Diyos, meron tayo ng lahat ng bagay. Amen? And we are living by faith, not by sight. Baka sabihin natin, asa na kayamanan ko, di ko na nakikita. If you are saying that, you have no faith. Let us have faith. Ano ibig sabihin ng faith? Ang faith, ang pananampalataya, ay yung sa mga bagay na di pa natin nakikita. Amen? Kaya nga po mga kapatid kaibigan, we don't have to worry. We don't have to worry. No? Hindi tayo dapat may stress. Bakit? Sapagkat tayo may Diyos. Kapag tayo nag-worry na, kapag tayo na-stress na, anong dapat natin gawin? Manalangin sa Panginoon at hingin natin ang lahat ng bagay ng may pasasalamat. How about ang forgiveness? Naku, hindi ko talaga kayang patawarin yan. No, amen. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 32? Sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. That is the reason why we have to forgive. Because Jesus forgave us. Pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? Are you forgiven by God? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Kaya naman, ang dapat natin gawin ang sabi ng Bible, ano? Magpatawad din tayo. Sabi mo sa katabi mo, I will forgive my enemy. I will forgive my enemy. I will kill. Patatawarin ko ang aking kaaway, subalit hindi ko kayang kalimutan ang kanyang ginawa sa akin. Diba? Ganyan ang tao sa sanlibutan eh. Pinatatawad na kita. I will forgive you, but I cannot forget what you did to me. Hindi mo pinatawad. Hindi mo pinatawad. Diba? Ang pagpapatawad ay dapat manggaling sa puso. Amen. Upang ito'y maging malinis. Hallelujah! So magpapatawad tayo sapagkat tayo pinatawad ng ating Panginoon. How about discouragement? Ano po ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 16? Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Hindi tayo dapat ma-discourage. Bakit? Sapagkat gay na lamang ang habag ng Diyos. Tayo binigyan na ng lakas ng loob at matibay na pag-asa. So tayo mga Kristiyano, may lakas ng loob tayo built-in dahil kay Kristo. Built-in ang lakas ng loob. Built-in ang matibay na pag-asa. No? Nandito na. Ang sabi ng Bible, this is the temple of God. No? At tayo po'y nabubuhay sa grasya ng Panginoon. By the grace of God, we are living. At dahil sa grace nito mga kapatid, binigyan niya tayo ng pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Kaya nga mga Kristiyano, dapat walang lalatoy-latoy eh. No? Dapat ang mga Kristiyano, hindi yung konting bagay lang, buwal. Konting makita lang sa kapatid, buwal. Konting problema lang, buwal. No, amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos, tayo binigyan ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Amen? Yung mga matampuhin ngayon, alisin na yung pagkatampurista sapagkat Jesus is living in us. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magtatampo. Huwag ka na magtatampo. Huwag ka na magtatampo. Huwag ka na magagalit. Huwag ka na magagalit. Huwag ka na mag-kikim-kim ng sama ng loob. Huwag ka na magkikipin sa mga loob. Amen. Ilabas na lang. Ilabas mo ng lahat. Sapagkat ang sabi ng Lord, binigyan tayo ng pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Ang ating pag-asang matibay ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Patayin natin pumalakpak, di ba tayo masaya? Amen. Hallelujah. So ano ang katotohanan? Ang katotohanan, you can be full of faith. No? Sa buhay natin, ang katotohanan po mga kapatid, pwede tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya eh. Pero pwede
pwede rin tayo magkaroon ng tunay na pagdududa o pag-aalinlangan sa ating buhay. You can be full of the Spirit's joy or full of the world's woe. No? Pwede rin tayo, mga kapatid, na magkaroon ng kagalakan na nagbubuhat sa Espiritu. At pwede rin tayo magkaroon ng kalungkutan buhat sa mundo. Mamimili tayo, mga kapatid. No? We will be the one to choose. What do you want in your life? Gusto mo bang ma-stress? Yung iba gusto. Gusto nyo bang ma-stress? Gusto nyo bang mag-worry? Gusto nyo bang ma-discourage? Gusto nyo bang hindi magpatawad? Do you want to be joyful? Yes. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Kaya nga simula ngayon, sabi mo sa kapatid mo, magala ka. Magala ka. Marunong ka Ay, magpatawa. ang ayaw yata na ibang magala. Sabi mo sa sabi mo, magala ka. Sapagkat si Kristo ay sinilang sa sanlibutan. Amen? Hallelujah. So consider your thoughts. This is our examination, mga kapatid. Let's come to the examination of ourselves. So consider your thoughts. No? I-consider mo yung naiisip o yung kaisipan. Listen to your words. Pakinggan mo kung ano yung mga sinasabi mo. Watch your actions. Matyagan mo ang iyong mga kilos and ask yourself. At tanungin mo ang iyong sarili. Do I have the joy of the Lord? Meron ba akong kagalakan ng puso? Or am I wallowing in the mud hole of my own thirst? No? Ako ba'y naglulubalob? No? Sa kalungkutan ng aking buhay. Saan tayo dito, mga kapatid kaibigan? This is the examination of our life. No? I-consider natin yung ating iniisip. Ano bang iniisip natin ngayon? Maganda o mabuti? Mabuti. Listen to your words. Ano ba ang ating mga sinasabi ngayon? Maganda o mabuti? Mabuti. Watch your actions. Ano ba ang iyong kinikilos? Maganda o mabuti? Mabuti. So we are joyful people. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory! Joyful ba yan? Sa palakpak lang, ayaw nang pumalakpak. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Sabi ni iba, joyful naman ako eh. Pero... Amen. So this is our examination in our life, no? Consider your thoughts, listen to your words, watch your actions. This is very important. At tanungin mo ang iyong sarili. Ako kaya'y may galak sa puso ko? Kung ang iyong iniisip ay mabuti, kung ang iyong mga sinasabi ay mabuti, kung ang kinikilos ay mabuti, tamang sabihin mong meron kang kagalakan ng puso. So Christmas is based on an exchange of gifts. The gift of God to man. No? Ang Christmas po ay base sa pagpapalitan ng regalo. No? Ang regalo ng Diyos sa tao, ano po yun? His unspeakable gift of His Son. And the gift of man to God. At ang regalo ng tao sa Diyos, ito po when we present our bodies a living sacrifice. Hmm? So, ang Christmas po, ito po base sa pagpapalitan ng regalo. Tayo, yung ating palitan ng regalo, both gifts eh. But God is so good. No? Sa pakikipagpalitan niya ng regalo sa atin bilang mga Kristiyano, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ito'y maging regalo ng ating buhay. At tayo naman, bilang mga anak ng Diyos, dapat nating iregalo naman sa Panginoon ang ating buhay. Ialay natin ito ng buong buo, no? Nang may malinis na pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, you are the only one who can decide to your own self to be joyful this year. Kaya lang makapagpapasya. Hindi po pwede magpasya ang kahit sino. Sasabihin ko, Rebecca, maging masaya ka ngayon, ha? Rebecca, magkaroon ka ng kagalakan ng puso ngayon. No, amen. We cannot say it to others. But we, no, ourselves. Tayo po, we are the only one who can decide for us to be joyful. If you want to be joyful, decide now. Kung gusto mo magkaroon ng kagalakan ng puso sa buhay, magdesisyon ka na magkaroon ka ng kagalakan. No? Huwag mong intindihin ang mga bagay na nasa kapaligiran. Huwag mong intindihin ang kahirapan. Huwag mong intindihin ang kawalan. Bakit? Because you want to be joyful this Christmas. Amen? All you need to do is to thank our Lord Jesus Christ. No? Na ngayon ay nagse-celebrate ng ating buhay.
Kaya po kapatid, kaibigan, sa araw na ito, it is your choice. It is your choice. Attitude is not automatic. You have to choose. What do you want to rule your life? Dapat kang mamili. Anong gusto mo maghari sa buhay mo ngayon? Worry or stress, discouragement, unforgiveness, or joy in your heart? It is your decision. Amen po ba? Amen. God has a gift for you this Christmas. It is the joy that you unwrap by focusing on Jesus, others, and then yourself. Ang Panginoon po ay may regalo sa atin sa araw na ito. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Ito po yung kagalakan ng puso. No? Ito po yung kagalakan na dapat nating buksan sa pamamagitan ng pagpupokus kay Jesus, sa pagpupokus sa iba, at pagpupokus sa ating sarili. Kaya nga, anong dapat natin gawin? Don't wait too long to unwrap that gift. Open it now and enjoy it. Amen? Amen. So, hindi na natin dapat pagtagalin yung ibinigay sa ating regalo ng Panginoon na i-focus natin ang ating mga puso at ating isipan sa ating Panginoon unang-una. I-focus natin ang ating puso at isipan pangalawa sa iba. At pangatlo, i-focus natin ang ating puso at isipan sa ating mga sarili. And it is our decision. Attitude is not automatic. No? At attitude is not automatic. You have to choose. Kailangan natin mamili kung ano ang gusto mo maghari sa buhay mo. Gusto mo maghari ng kalungkutan? Maghahari siya sa iyo kapag inalaw mo. Pero kapag hindi mo siya inalaw, hindi siya papasok sa iyo at hindi ka malulungkot. Bagkus kapag inalaw mo ang joy sa puso mo, papasok siya. No? At ikaw ay magkakaroon ng kagalakan ng puso. What do you prepare to choose? Joy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Sabi niya ba, what do you want? What would you want to choose to rule your life? Brother Romano, do you live with joy? Sabi niya ba, joy. I know. Where is your joy? You have to joy. Ask joy. Amen. De La Peña. So tayo po sa ating buhay mga kapatid, lagi tayong namimili. No? So this Christmas, let us open that gift. Open it now and enjoy it. It is a joyful Christmas, no? Celebrating the birthday of our Lord Jesus Christ. So God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year. Tayo po lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo.